Doon nung sinabi ni yung mga explanation na nangyari after the video presentation of Senator Amy Marcos, lalo tumibay yung aming paniniwala na baka intentional leak o sinadya, no? Na sabihin sa amin, isiwalat sa amin, knowing na lalabas at lalabas yon, no? It could be a case of trial balloon, no? Siyempre, sa madaling salita, hindi nila dinaan sa sarili nilang bibig. Idinaan nila sa ibang bibig na manggagaling, kagaya ng bibig nito ni Mr. Lito Benayo. Intentionally nila, gusto nilang ipadaan sa sa ibang bibig ang pagbubulgar ng pagbabago ng CONAS. Maliwanag, di ba? Titingnan kung ano magiging reaksyon ng taong bayan, Yun. lalong-lalo Isa pa na yun. ng media, both traditional and social media. And at the same time, find out yung magiging reaction doon ng mga kapwa senador. Experimental ang tawag dyan. Kumbaga, pagmamasdan nila kung yung tao ba ay magagalit o yung tao ba ay magwawalang imik o yung mga tao ba wala nang pakialam. Kumbaga, yun ang aabserbahan nila ngayon. At yan nga, mga kababayan at mga kapatspres, nasa muling panayam kay Mr. Lito Banayaw, tungkol pa rin sa usapin sa pag-amyenda ng saligang batas o CONAS. Ito na pagmamanipula ng mga galamay ng administrasyong ito. Yung mga detalye na usapan nila, Lito Banayo dahil nga sa nililiko nga naman ni Ping Lacson ang usaping ito. Panglinlang na naman ang modus na ito. Maski ako labis na nag-aalala dahil sa term extension na yan, na kapag tayo ay hindi napigilan ang maitim na balak ng mga buhayang politiko, ay magiging kagaya tayo sa North Korea, na lahat ng galaw ng taong bayan ay kontrolado na ng mga limaw sa gobyerno. Masakit isipin pero totoong magkakaroon ng martial law na sa taas at gobyerno na karapatan ng mabuhay ng marangya. Tayong mga mamamayan, sila lang ang may karapatang mabuhay ng marangya. Tayo, talagang lugmok na tayo sa kahirapan. Opo, yan ang maaaring mangyari sa Pilipinas. Wala nang karapatang ng freedom of speech sa mga mamamayan na pwedeng mangyari yan. Sa ngayon ay hindi pa, pero sa darating na panahon, oo, pag di napigilan ang pagkakalikot ng mga buhayang politiko, ang paggalaw sa saligang batas, wala na sila pag-asa na may impeach si Inday Sara, di ba? Kaya hindi na sila lumalaban ng patas. Yung mga plan B na yun, hindi na patas yun. Talagang yung pag-walk out ng mga senador na minority, talagang yun, bawal yun. Kumbaga, hindi dapat nag-walk out sapagkat dapat lumaban sila ng debate sa mga majority. Ang alam nila talagang matatalo sila kaya dinaan nila sa walkout. Scripted, di ba? Kaya ito, no, panoorin po muna natin ang video kung saan nakapanayam si Mr. Lito Banayo, na kung saan ang topic ay ito pa rin, tungkol kay Tuta Soto, Ping Lacson at sa mga senador, at yung kay Madam Amy Marcos tungkol sa video, at yun tungkol na rin sa CONAS at paggalaw sa saligang batas. Ito, panoorin po natin ang video nito. Ang interview namin sa inyo, sabi mo, nagulat ka rin kasi alam nung source mo na nandun ka, isang nanunulat. Walang gatol na nagkikwento ng ganun yung source mo. And eventually nga, umamin si Senator Ping na ikaw halos ang naging source, siya ang naging source mo. Ano tingin niyo rito? Intentional yung pagbibigay ng ganong klaseng detalye ni Senator Ping at para may sulat po ito? At kung intentional, ano ang purpose nito? Ano ang purpose dito ni Senator Ping? Kasi mahirap siguro paniwalaan yung sinabi ni Senator Tito Soto na parang nagbibiroan lang sila ni Speaker Boji D
At parang napag-usapan lang yung mga bagay-bagay tungkol doon. Eto, tandaan po natin ha, kilala na natin kung anong karakas ni dating SP, Tuta Soto. Di ba? Isa yung komedyante at isa yung artista na pwedeng na pwedeng umakto at maging kayang-kaya nilang umakto na sa kabila ng pagsisinungaling nila. Na pwedeng makita mo sa muka o sa pag-arte at sa pag-body language o pagkilos, nakala mo totoo. Pero nasa pagkaloob-loob niyan ay sinungaling ang talagang pakay niyan. Tandaan po natin, komedyante at artista to na pwede tayong linlangin. Kaya sa pausaping sa sinasabi ni Mr. Lito Banayo na yung nga kumbaga yung nagiging nila, nagiging parang pag-akto nila na may intentional, di ba? Totoong intentional na pwede namang gawin nilang baliktarin ang paniniwala ng taong bayan. Di ba? Sa posibleng convening of a Constituent Assembly in Kayang-kaya order nila. to amend or revise the Constitution. Parang napakaseryoso naman yatang issue or topic Oo. yung pagre-revisa ng ating saligang batas para daanin lang sa pabiro-biro, ano? Kaya nga di ba? Nasabi ko dadaanin nila sa pabiro-biro para linlangin ang taong bayan. Kaya nga tinawag yan, artista yan, komedyante yan, na pwedeng idaan nga sa biro at sa pagpapatawa ng isang itbulaga, di ba? Dalawa, Host. lalong tumibay yung aming paniniwala, ako at yung ilan pa doon sa mga nakarinig. At in fact, kahapon ng tanghali, yung ilan sa kanila ay kausap kong muli. Doon nung sinabi ni yung mga explanation na nangyari after the video presentation of Senator Amy Marcos, lalong tumibay yung aming paniniwala na baka intentional leak o sinadya, no? Na sabihin sa amin, isiwalat sa amin, knowing na lalabas at lalabas yon, no? It could be a case of trial balloon. Siyempre, sa madaling salita, hindi nila dinaan sa sarili nilang bibig. Dinaan nila sa ibang bibig na manggagaling, kagaya ng bibig nito ni Mr. Lito Benayo. Intentionally nila, gusto nilang ipadaan sa sa ibang bibig ang pagbubulgar ng pagbabago ng CONAS. Maliwanag, di ba? Titingnan kung ano magiging reaksyon ng taong bayan, Yun. lalong-lalo Isa pa na yun. ng media, both traditional and social media. And at the same time, find out yung magiging reaction doon ng mga kapwa senador. Experimental ang tawag diyan. Kumbaga, pagmamasdan nila kung yung tao ba ay magagalit o yung tao ba ay magwawalang imik o yung mga tao ba wala nang pakialam. Kumbaga, iyon ang aabserbahan nila ngayon. Ang problema, nakita nila na tahimik naman ng mga tao at syempre, marami naman ang nagagalit sa social media. Pero para sa akin, kahit na magalit sa social media, kung talagang makapal naman ang mukha nila, gagawin at gagawin talaga nila yan. Ang malinaw na lumabas dun sa video na hindi naman yung video ni Senator Amy, at ako'y nagulat din, April 22 pa pala yung meeting na yon. April 22, Senate President pa si Tito Soto, at hanggang May 11, pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong about the dates, May 11, lamang siya napalitan ni Alan Cayetano. No, ang sinasabi nila mula, in effect, April 22 to May 11, hindi niya tinatalakay sa mga kasamahan niya sa majority bloc. At that time, majority pa sila. So, yun na nga. Kaya Kung hindi man niya tinatalakay sa mga ibang majority block o minority block, baka sa minority block kumbaga minority block pa lang meron ng meron ng miyembro nila na aalma. Baka ganun ang mangyayari nga, kaya niya sinikreto, di ba? Mga iba diyan
sa mga kasama niya diyan sa minority, may mga balak tumakbo na pagka-presidente, di ba? Papayag ba 'yon, yung mga 'yon, na walang eleksyon dahil nga lang sa paggagalaw at pagbabalahura sa saligang batas? Pwede nating masabi na si Rapi Tulfo, si Risa Ontiveros ay tatakbo bilang presidente ang mga 'yan. Di ba? Naiintindihan ko naman yung mga iba na sinabing hindi naman nila pinag-uusapan yon. Pero ang question sa akin ay, una, bakit hindi tinalakay ni Senator Tito Soto sa kanyang mga kasamahan? No? Yun na nga eh. Ito ba ay humahanap ng right timing, no, to bring it out? No? Kasi under normal circumstances, ilagay natin ang ating sarili na para tayo si Senator Tito Soto. Tinarap ka ng ka-level mo sa yung counterpart mo sa lower house, no? At binanggit sa iyo yung mga panukala na yan yung tungkol sa dagdagan ng senador, gawing regional ang eleksyon, term extension ng 3 pang taon, yung mga ganyang issue, at natalakay nga pati yung yung tungkol sa lowering ng age to qualify to run for president, no? Na sila nagsabi, hindi ko yung sinulat, hindi ko rin yung binanggit sa inyo, yung tungkol doon, no? Kasi nga out of deference. Kasi ito lang, no, madali lang naman magsinungaling. Malay natin, planchado na, gawa na, kumbagay finished product na yung pag-amyenda nila ng saligang batas. Di ba? Kaya ngayon, gusto nila ipadaan sa ibang bibig na kung anong mangyayari at kung wala namang reaksyon ng taong bayan, di tapos. Finish na di ba? Tapos na yung product na pag-ano nila na paggalaw nila ng saligang batas Di ba? Kaya ganun. Ganun na mangyari. Kaya nagsisinungaling muna sila ngayon. Pero sa ibang araw, baka yun na. Di ba? To Senator Tito Soto kasi makukulayan na parang self-serving kasi alam ng marami na yung mayor ng Pasig City na binibuild up ng ilang sektor para maging pangulo daw ng ating bansa ay wala pang 35 by 2028. I mean, magiging 35, hindi wala pang 40 by 2028. So, given all of these circumstances, I was wondering, siguro tumatiming kung kailan iti-take up, no? At lalo na, nung tinake up yan, Senate President pa siya. Pero nung naging issue na, naging malawak o malaking issue, hindi na siya Senate President. Hindi ba? O siguro yun ang Kasi nga, from the very beginning, finrain ni Senator Ping Lacson na yung usapan ng kailanman hindi nila pinag-uusapan yan. Yung tungkol sa CONAS na yan o sa constitutional or charter change, no? Hindi raw nila pinag-uusapan. Pero hindi ko naman sinabi na pinag-usapan ng buong mayoriya ng Senado. Kaya nga, sa ulitin ko, no, kaya gaya ng nasabi natin, madali lang naman mag-deny Madali lang naman nila sabihin sa taong bayan yan Pero pwede naman nilang gawing sikreto yan na kahit na plansado na. Di ba? Sinabi ko lang, nagkaroon ng meeting noon doon sa Soler na inamin din nila. Una, sinasabi ni Senator Soto sa East Ocean daw, di ba? Pero napilitan silang aminin na sa Soler ginamit na nag-meeting doon sa VIP lounge, no? Maraming katakataka like yung maraming nangyari. Napadaan lang si Senator Ping pagkatapos di ba? pinapasok Ito, saglit lang. Napadaan lang? Anong gagawin niya kung napadaan lang? Di ba? Kasi nungalingan na naman yun. Sasabihin napadaan lang. Anong mangyayari? Kumbaga may sarili silang group chat dyan Ano yung ginagawa ng messenger? Di ba? Maramang at sa malamang, nagkaroon na ng usapan yan sa group chat nila. Pero, kumbaga, magiging katakataka lang at sasabihin lang nila, magsisinungaling sila na napadaan lang. Madali lang sabihin, di ba? Napadaan lang. Anong ginagawa ng group chat? Pwedeng nagkaroon sila ng plano tungkol dyan. Tapan, di ba? Parang, posibleng totoo yun, no? Hindi ko naman sinasabing hindi totoo. Pero syempre, kung ikaw if you're a thinking person, you would also think na baka yun na lang ang sabi o yun na lang ang palusot, no? Palusot Yes. lang Kasi, talaga. actually, Sa totoo lang, palusot. May follow-up po si Marlon. Doon sa doon kay Senator Ping. Kasi kung intentional, sa tingin nyo,
yung pagkakakwentong gano'n ni Senator Ping, pwede bang isipin natin na mismong si Senator Ping ang quote-unquote nanlaglag sa kapartner niya na si dating Senate President Tito Soto? Well, ayokong isipin 'yon, baka magiging parang nang iintriga tayo sa samahan ng dalawa, no? Pero palagay ko mismo siya nahihirapan siyang isipin na pupwedeng pumayag ang taong bayan sa ganyang panukala, no? Kaya siguro intentional leak para mag-generate ng newsworthiness and then malaman ang public reaction. Ako po, Sir Lito, no, I would practically agree with your theory kanina na ito'y parang trial balloon, no? Kasi nga, I think it was last year, no, na nag-propose na rin si Tito Soto ng constitutional amendments. At sinigundahan yan na nung naupo si Ronnie Puno as congressman dito sa 20th Congress, no? And then we go back to history na pilit nilang pinupush yung constitutional amendments via People's Initiative. So, ibig sabihin, yung framework ay nandoon na talaga, no, sa Constitution ng Senado in the 19th Congress and the lower house at saka ngayon. Pero, Sir Lito, ang tanong ko, does this have something to do with your theory as well na it's next to impossible na makonvict si VP Sara? Kaya ito'y parang plan B nila? If Oo, ever. pwede. Tama. Tama ka, by Elmer, no? Marami sila kasing, I mean, if you're in their position, again, let us Baka place may plan C pa nga ourselves in the position of President Marcos and the administration, ano? Bagamat kung ano-ano nang putik ang binato nila kay Vice President Sara, nananatili pa rin na meron siyang malaking, solidong political base, no? At in fact, pag binasa mo yung latest na SWS survey, yung kalalabas lang nung makalawa, na bumagsak ang satisfaction rating ni President Marcos to -15 ba o -13, no? Minus 15. -15. Pag Negative tinignan mo yung negative bawat 15. region, nakapagtataka sa NCR kung ang negative satisfaction rating niya sa Mindanao ay 40 or 41%, sa NCR ay 34%. Di ba? Nakapagtataka yun. Alam mo naman natin na pag Yung lugar ni PBBM, yun dapat ang malaman natin. Bakit? Solid pa kaya yung mga yon? O isinusuka na rin siya sa mga pinaggagawa niya? Di ba? yan ang NCR, ganyan ang pakiramdam ng mga tao sa NCR, kakalat yan unti-unti. Kakalat yan sa Calabarzon, kakalat yan sa Central Luzon, di ba? So eventually, miski yung -3 or Unti-unti nga. hindi, parang +2 or +3 pa siya sa Balance Luzon, baka pati yun unti-unting ma-erode. No? So if you're in their position, you will think of all possible devices, all possible options, no? Plan A, Plan B, Plan C, hanggang Plan Z, no? Kung paano na una matatalo o hindi makakaupong presidente si Sara Duterte na lumalabas batay sa lahat ng surveys, no? is the leading candidate, no, for 2028. So yung impeachment din nakita natin dun sa hearings ng Committee on Justice sa House, nahalata naman natin that it was not intended so much for putting up a foolproof case, no, from the legal aspect, but it was more intended to demolish, no, the numbers of the Vice President. But as it is nga, mukhang hindi kumakagat ang taong bayan no? Actually, I'd like to also point out, Elmer, no, yung nabanggit mo kasi yung history niyang yung mga media personalities na halatang-halata natin na pro-administration or collaborating with the administration even if they're pinks or yellows, no? Right. Laging sinasabi, paano pa magagawa yan 2 years na lang? Hindi naman, kalukuhan yan. Hindi papasayang con us 2 years or no. But look at the history. Si FVR nag-launch ng People's Initiative 2 years before his term ended. Hindi nung earlier, 2 years before his term ended, di ba? Nakinontra nga ni dating Presidente Cory Aquino at si Cardinal C na buhay pa noon, di ba? Si GMA, ganun din. Pirma o People's Initiative, di ba? Ngayon, makikita nyo, dahil nga nakita nila na yung last two minutes na attempt to change the Constitution, hindi pumapasa, tinry na ngayon nila yung pirma, yung People's Initiative nila
as early as 2024, hindi ba? Ginulantang na lang tayo, meron ng mahigit na 1 million signatures silang nakalap daw, Yes. no? So mabuti na lang na yung Senado noon, no? At in fact, ang chairman ng Electoral Reforms Committee at that time was Senator Amy Marcos. Yeah. Binanatan yon, nag-hearings at lumabas, talagang it was hatched, no? By the administration leadership, no? At hindi talagang lokohan. So tiniklop nila yung kanilang planong yon. Malay natin kung ngayon gusto na naman nilang buhayin, considering the fact that they succeeded in getting 257 congressmen to sign the articles of impeachment. So Which iniisip brings me nila, to my follow-up. hawak natin sa leeg ang lower house. Tratrabahuhin na lang natin ngayon ang Senado. Uunti-unti natin yung Senado. At yan ang Yun. nangyayari ngayon, di ba? Yeah, which brings me back to my follow-up question, Sir Lito, no? Is this part, kasi sinabi inamin ito ni Zubiri, no? Which nung People's Initiative na yun, actually it cost him the Senate presidency ni Mig Zubiri, no? And in fact, he was very emotional doon sa kanyang speech, no? Na yung power that be daw, yung may pakana, no? Napalitan siya, no? Now, inamin ni Mig Zubiri na ito po ay isang legislative strategy nila, yung pag-walk out nila. Can you explain to us po, Sir Lito, what is going on with the Senate? Yung numero, ano ba yung mayorya? Sino ba yung minorya? What will be the implications kung sakali may 4 or 5 senador na makukulong? Peso de peligro? Delikado? Relax ka lang. Di ka naipit pag-gipit. Well, una-una, it seems like the power play will never stop until the last day of 2028. Oh. Until the filing of the certificates of candidacy next year. Halatang-halata kasi ang mga sinasabi nila, kailangan maagaw uli nila ang leadership ng Senate. Kaya isipin mo, Tama. this early, binabanggit na nila si Senator Sherwin Gatchalian. Eh wala pang isang linggo nga nun eh. 'Di ba? Pagdating ng Lunes, yun na nga nag-attempt nga sila na kudita at yun nga yung dalawang abstain na si Mixubiri at si si Ejercito, 'di ba? JB Ejercito. Bigla silang nag-abstain yung dalawang yan eh. Tapos lumipat ka ng minority. Pero hindi pa rin sapat. Talagang hindi pa rin nila naagaw kay Senate President Alan Peter Cayetano ang posisyon bilang SP. Kaya hindi pa rin nagpapatalo eh. Kaya nga ang strategy nila, gumawa sila ng kabalastugan, yun, yung walkout, ang pinaka-latest na talagang ginawa nilang kabalastugan ngayon ng mga minority na yan. No, yun na raw ang kandidato nila para palitan si Alan Cayetano. Alam naman natin, kung talagang seryoso ka dyan sa change of leadership, you do that quietly, you do that stealthily. Bubulagain mo na. Pasensya na, Senator Soto, kung ginamit ko yung salitang bulaga. Mukhang galit na galit si Mig Zubiri doon sa bulaga. Pero nabulaga sila eh. At hindi nila inaasahan na darating si Bato, di ba, Senator De La Rosa. Ang nakaalam lang na darating si Bato ay si Senate President Tito Soto. Alan Peter Kaya Cayetano. pinayagan niya yung NBI through his OSAA na pumasok eh. Di ba? Ngayon mo lang nakita, there have been instances naman na may inaarestong senador. One of the most memorable was yung kay Juan Ponce Enrile, dating Senador Juan Ponce Enrile. At that time, dadalawa lang ang oposisyon sa Senado. Out of 24, lahat administrasyon, dalawa lang ang oposisyon. Si Senator Juan Ponce Enrile at si Senator Joseph Estrada. So outnumbered sila, no? Kinasuhan si JPE ng rebellion complexed with murder, no? Right. Yun yung kaso, no? Dahil sa supposedly kasama siya dun sa nag-instigate ng August something coup. 1987 yata yun, coup d'etat against it failed, no? Against President Cory Aquino. Pero ang Senate President of the 22-man majority, si Senate President Jovito Salonga, kinausap, sinabi dun sa mga arresting officers na may daladalang warrant, huwag niyong gawin dito sa Senado. No? Hindi niya as a lawyer, he knew there was a warrant of arrest, no? Sinabi niya, huwag dito, no? Kami ay nagsesesyon, huwag dito sa Senado. So umatras yung officers, yung arresting officers, at hinintay hanggang magsara ang session ng Senado, no? So you see, these are the kinds of Senate presidents who value
no? The integrity of the institution. Anong klase kang Senate President kung papayagan mo ang arresting officer na wala namang pinapakita sa yung warrant of arrest, no? Na sige, pakipag-coordinate kayo doon sa usapan. Tapos sasabihin nila, yung institusyon na Senado yung credibility nila bumagsak. Dahil nga dyan sa ginawa ni Tuta Soto di ba? Yung NBI pina-allow niya doon sa loob ng Senado. At pangalawa, dahil na rin kay Ping Lacson na pagko-cover up sa mga investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee, doon na lumaglag ang kredibilidad ng Senado. Diba? Bumaba ang tingin ng tao dahil kay Ping Lacson. Pag sinabi mo makipag-coordinate sa USAA, ibig sabihin, pinapayagan mo, hindi ba? Yes. Tama. Tapos yun, nakita nga natin, hinabol-habol, yung that gruesome scene where hinahabol-habol ang isang senador ng mga NBI agents, no? So, saan nag-umpisa yung pagyurak na lagi nilang pinaggangalandakan, pagyurak sa dignidad ng Senado? Hindi ba doon sa pinayagan sa ng kanila, dating Senate President na pasukin sa mga ang minority ngayon, teritoryo ng Senado, no? An equal branch of government, no? Napapasukin ang mga arresting officers na wala namang pinakitang warrant of arrest. I rest my case, di ba? Sir Lito, ibalik ko lang ng konti yung kanina yung sa Chacha, no? Since sabi niyo po trial balloon ito, and then since plano pa lang naman, and then people reacted to it, we all reacted to it, and we don't agree na mangyari yun, kailangan na po ba natin magpakakampante na hindi na po nila isusubok ulit yan? Hindi ko alam kung susubukan pa nila, pero malinaw na malinaw dahil nga yung reaction. Dahil nga sa nangyayari ngayon, na puro pag-aaresto sa mga senador sa major, balak nilang ubusin ang bilang ng mga majority black, di ba? Yun na yung plan C nila, na balak nila para mabuwag yung majority. Nakakahiya tong Pilipinas, di ba? Nakakahiya yung gobyerno na to. Hindi lumalaban ng patas. Yung mga minority na senators, yung 11 sila, ang reaction nila, lahat sila, they swore they will not allow it, di ba? So, kung paano, nabulabog yung plano or natigil yung kung paano, they're now facing a stumbling block in the Senate, no? Which may be the purpose of Senator Ping Lacson, no? Maybe, no? Kasi nga may 257 na sila doon sa Kongreso, sa lower house, no? That's more than 2/3 of the membership. In fact, that's about not only 2/3, that's about 75% of the membership of Congress, of the lower house. No? So, yun na nga. So ngayon, nakita nila, teka, medyo napilitan silang lahat na magsabing hindi sila papayag. So yun na nga, Elmer, kaninang babalik ko yung tanong kanina. Kung ito ay plan B, baka may plan C. Yun nga. Tama, yung po plan C na reactions nga. ng nasa minority when nabanggit na nga po ni Senator Amy yung tungkol sa Chacha na yan, do you consider it as a genuine reaction from them na hindi namin alam yan? Palagay ko naman. Palagay ko nga, hindi si Senate President Tito Soto did not take it up with them. Kaya ganun ang kanilang reaction. Sila mismo nabulaga. Okay. Again, tungkol sa Chacha, Sir Lito, no? If it's not under administration or if it's not under the Bongbong Marcos administration, is Chacha something we should consider, especially sa economic provisions? Ako, Hindi. Pam, I have been on record, not only in this government, but even earlier, no? Pansariling kapakanan lang ang gagawin nila para galawin ang saligang batas. Yung sasabihin natin para sa pang-ekonomiya, wala po yan. Wala po sa utak nila yan. Dahil itong mga to, na mga buhayang mga senador na to, malamang at sa malamang, sarado ang utak ng mga yan. Puro pamumulitika lang talagang ginagawa di ba? Wala sa kanila yung gumanda ang ekonomiya ng ating bansa. Na I have been for not just an amendment because of the economic provisions, but No, a review hindi of the yan. Constitution and a possible revision, no? In theory, pabor ako dun sa 2 senador bawat administrative region, no? Kasi nga sa buong kasaysayan natin, nagkaroon na ba tayo ng igurot na senador? Never. Yung waray, kahuli-huli ang waray na senador was Decoroso Rosales. Maliit pa akong bata, panahon ni Magsaysay. No? Di ba?
Ngayon, wala tayong Muslim. Well, except by religion, si Robin Padilla. Pero Robin Padilla. sa pulmula nung panahon ni FVR, wala na tayong senador na nagre-represent sa Bangsamoro. Di ba? Yun lang. Right now, walang Cebuano. Meron ba Cebuano ngayong ano? Well, si Tito Soto claims to be, but he he was born, grew up here in Metro Manila all his life. Manila po yan. Although yung lolo niya Kaya ganyan ang ay, ugali niyan. dating senador sa Cebu. Oo. Taga Cebu, di ba? Pero ang Malamang sa malamang, kung lumaki yan sa Cebu, hindi ganyan ang ugali niya. Kaso Manila po yun nga. Ugaling artista, di ba? Ugaling pilosopo. At ugaling komedyante na talagang sa panlabas lang na pwede mong makikita at pwedeng magbago ng muka, na pwedeng maging paawa ang muka, na kayang-kaya niyan umarte sa harap ng maraming tao kasi artista nga. Pero yung sinasabi mo ugaling Cebu, wala yan. dami pa niyan. Mimaropa, nagkaroon na ba? Never. Di ba? Hindi, Palawan nagkaroon si Monching Mitra. Monching Mitra. That was what? 40 years ago, 30, whatever. Pre-martial law. Kasi hindi naman siya senador nung panahon mula nung nawala ang martial law. So napakadaming underrepresented na mga ethno-linguistic tribes, sabihin na natin, dito sa ating bansa. And aminin natin at hindi, we are a nation of tribes, no? Hindi naman tayo bagamat isang bansa tayo at we are united as a people under one flag, we have to consider the peculiarities, cultural as well as economic needs of every region, di ba? Kaya para mabalanse naman, hindi yung lahat na lang ng proyekto nandito sa Metro Manila o nasa Calabarzon o sa Central Luzon. Dapat naman may maglalaba, may iimik o ipaglalaban ang mga economic benefits na mapunta naman, ma-share naman doon sa ibang rehiyon, no? Oo. So yun, another very very favorite kong nakita na natin mula noong 1987 Constitution yung failure nitong multi-party system na ito. Yes. No? Okay lang yung multi-party system kung tayo ay parliamentary. So desisyonan muna natin, gusto ba natin parliamentary o presidential? Ako naniniwala na mahirap payagan ng tao yung parliamentary in its purest form. Kasi ang tao, ang Pilipino, tingin niya, karapatan niya bilang mamamayan na siya ang pumili ng supreme leader ng ating bansa. No? Yung presidente. Kaya, kung presidential system, ibalik natin sa two-party. Para hindi yung ganito na palit ng partido, palipat-lipat, no? Hindi bali kung pwede mo na ipagbawal yung sa konstitusyon din, yung term. Yun, ayan po, no? Ayan po, no? Muling po natin napakinggan at napanood ang pahayag ni Mr. Lito Banayaw. Kaya hanggang dito na lamang po, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.